Alright, good day once again mga kapatid. Welcome pong muli. Welcome sa ating channel, Eric and the King. Alright, for this video mga kapatid, ito po, isi-share at ibabahagi ko po sa inyo, kumbaga ipapakita ko po sa inyo ang aking pamamaraan sa aking mga bagong pugad na mga sisiw. Kasi hindi po ako gumagamit ng ilaw at hindi rin ako nagpapasama ng kanilang inahin. Kumbaga, pagkapisa ng aking mga sisiw ay agad ko pong kinukuha at ayun, inilalagay ko sa aking brooder pin na hindi ako gumagamit ng ilaw. At ito po, samahan nyo po ako. Here we go, let's go! So, sa ngayon po mga kapatid, dyan sa maliit na kubo, dyan sa aking mga pugad, may 3 pong inahing pabo na naglimlim dyan. At ang dalawa ay kasalukuyan na pong namisa. Ang isa, yung inahin na yan, may mga sisiw na po yan sa ilalim. At ang pangalawa, ito, ayun kitang kita na yung mga sisiw ayun. Tapos yung pangatlo dito, hindi pa ito namisa. So sa ngayon po, kukunin natin ang mga sisiw dito. Ayan. So sa ngayon po mga kapatid, ito, hawak-hawak ko ang inahin. At ikukulong ko ito doon sa ating kulungan. Kung nakikita nyo, yan po ang mga sisiw. At may isa pa lang kailangan kong tulungan. At pamadaliin natin ito, baka mabuhay pa yan. Let's go. Talagang sayang yun. So itong inahin na ito, ikukulong ko muna ito dito sa kulungan. Yan, dito sa kulungan na ito. So, mangyayari, yan, ipapasok natin sa loob. Tapos, kulong. Ito po, salamat, dumating yung ating assistant. So, sa ngayon, mayroon po itong 2, 4, 6, 8, 9, tapos may isang binugok. Basag. At ito yung isa na ating kailangang tulungan. Ayan, kung nakikita nyo, buhay pa po siya, kaya lang hindi nakalabas. Inabutan siya ng pagtuyo ng kanyang shell. So, mukhang buinas tayo dito pag nabuhay ito. Pero susubukan na natin pag hindi, kapag buo ang kanyang pusod, talagang mabubuhay ito. Ngunit kung hindi pa buo ang kanyang pusod, kumbaga nasa shell pa po, hindi ito mabubuhay. Ngunit susubukan lang natin. So, susubukan natin itong i-revive. Sana mabuhay ka. Dahil pag lalaki ka, 2,000 ang halaga mo. Ay. Mayroon siyang kaunting diferensya mga kapatid Ang kanyang pusod ay, so sa ngayon kailangan ito ng init. At susubukan lang natin. Ilagay muna natin ito dito. Kasi mayroon pa tayong pupugarin dito sa kabila. So siyam ang doon. So itong inahin na ito ang hindi natin muna ito ikukulong doon. Kasi kumbaga ipa-incubate natin yung isang may kapansanan. So hawakan muna natin. Tapos dito, mga kapatid, may isa rin dito na siguro naapakan ito ng inahin. Ayan, hindi po siya nakalabas. So, yung isa may problema, tapos ito hindi nakalabas. Tapos may sisiw dito na bibilangin natin. 2, 4, 6. Ayan. 8 sisiw.
Walo. Pila to dito ba ito? Siyam. Siyam. Ikapumpo itong ano. So, ayun po mga kapatid. At may isa, hindi naman kino. So, ang mangyayari dito mga kapatid, itatapon natin itong mga... Ang isa kasing nakita kong problema dito mga kapatid, kung nakikita nyo po, yung mga itlog talagang napakaputik. Siguro may isa rin itong factor kung bakit ganito ang nangyari, hindi lahat napisa. Kasi nga may putik yung ang ulan kasi nung nakaraang mga linggo. So sa ngayon, may isang hindi napisa, ibabalik ko ito. Tapos yung sisiw dito na may problema, sana yon. Ito. Hindi ko na lang ito ipa-incubate mga kapatid dahil posibleng matapakan ito at mamatay. So, ang pinaka-basic na gagawin ko dito, papailawan ko ito ng bulb na dekuryente. Yun na lang. So, itong inahin, akin na lang itong ikukulong. So, ganito na. Ito, idadagdag lang natin ito sa naglimlim. Kasi hindi pa naman siya umaalog. Idadagdag natin sa naglimlim. Ayan. So, yun na yan. Okay. Nangyari mga batid, itong dalawang inahin ay ikukulong muna natin. Papaliguan natin ito bukas at purgahin para madali lang bumalik mag-itlog. So ito na sila. Ito po mga batid, ang isi-share ko lang sa inyo ay madalian na lang ito. Ang magiging setup nito, yan po yung aking probiotics. Matagal na po ang probiotics na yan, siguro nasa 4 na buwan na siguro yan or 5. So hindi ko po tinatapon kasi ito po ang aking pinapanghalo sa pinakaunang tubig na aking ipapainom sa ating mga sisiw. So sa ngayon po, hindi ko kasi nalagyan ng karton or tila yung aking nilagyan ng sisiw kanina. Ito, ang iba ay nakapag-ipot na sila kaya ang ibang sisiw ay nabasa po ang ibang puwit. So ang magiging sit up niyan, dito maglalagay ako ng probiotics tapos haluan ko ng tubig. Yun po ang pinakaunang tubig na aking ipapainom sa aking mga sisiw. Kumbaga para ko pong binabaksin sa tulong ng probiotics ang aking mga sisiw. So sa kagaya nito, isa-isahin ko ito silang papainumin. Ayan, ililiblib ko ang kanilang bibig para makainom. So yan, naglagay pa ako ng division nang sa ganun ay hindi po kumbaga talagang bawat isa sa kanila ay makainom po talaga. Ayan. Kaya lang nilalamig yung iba kasi nakadumi na ang iba tapos nabasa ang kanilang puwit. Ayan. So So, ayan na po mga batid, tapos ko na pong napainom ng tubig na may kasamang probiotics. At mamaya, papakainin ko na ito ng feeds. So, itong isa ay atin po itong lalagyan ng ilaw. Susubukan natin na makarevive pa ba ito. So, ito na po yung sisiw na ating ni-revive. Ayan, sana mabuhay pa ito. So, sa ganyang sitwasyon ko lamang po nilagay, hindi naman masyadong mainit ang bulb na ito. So, ang magiging setup nito mga kapatid, kaya hindi po ako gumagamit ng ilaw. Kasi itong styrofoam na aking ginagamit, yung nakikita nyo po, mainit po yan pag tatakpan mo dito sa bandang itaas. So sa ngayon wala kasing araw, kumbaga hindi mainit ang aming panahon ngayon dito sa araw na ito. Kung nakikita nyo yan, makulimlim po. So minabuti ko muna dito ilagay sa loob. Nang sa ganun ay hindi sila masyadong malamigan kasi
ipapakita ko po sa inyo kung paano po ako mag-sit up na wala pong ilaw-ilaw. So sa kagaya nito, ayan, napainom ko na sila kanina. So sa ngayon, lalagyan ko muna ng feeds. Ang maganda sana dito ay Integra 1000, ngunit wala akong Integra 1000. Yan, BEC muna. BEC muna ang aking inilagay at mamaya kusa yung kakain. Para naman mapanatiling mainit ang loob, tatakpan ko ito ng kaunting karton sa itaas. At hayaan ko na tumagos yung liwanag mula dito sa loob ng aming bahay. Ayan, may liwanag kasi dito, yan. Kasi pisunit kasi dito. So, ayan na po ang aking ginagawa. Nang sa ganun ay wala pong ilaw-ilaw. Yan lang po ang magiging sit up mga kapatid. Yan, kung nakikita nyo po, kapag gabi na po, pag papatayin na ang ilaw dito sa loob, ay magtitira na lang ako dito ng kagaya niyan. Yan, kaunting labasan ng hangin. Kumbaga, mananatili ang init sa loob na kailangan ng ating mga sisiw. Pero sa ngayon, dahil para makakain po sila, ayan po, kaunti lang muna ang ating ginawang takip. Pero mamayang gabi ay tatakpan ko ito at para masecure po at masiguradong hindi sila magagalaw ng daga. Diyan ko yan ilalagay, diyan. Ipapatong ko na lamang po sa bangko. Ang kasunod naman na matutunghayan ninyo mga kapatid, tuwing umaga talaga ay lalo na pag mainit po ang panahon, kagabi maulan, kaya't naglagay ako ng 2 sisiw. At ngayon, mainit kasi, nilalabas ko po ang aking mga sisiw nang sa ganun ay masikatan po sila ng araw. Pinaka mabisang paraan rin para maging malakas yung immune system ng ating mga sisiw ay atin po silang pasikatan ng araw. So sa ngayon, para hindi matapakan or madaganan ng ating 2 manok na malalaki ng kunti, yung ating mga bagong sisiw ay kukunin na natin. At pag maulan mamayang gabi, saka pa natin ulit ibabalik itong 2 sisiw. So sa ngayon, aalisin natin itong ating butsukoy, yung 2 sisiw na manok. At nakatulong po ito sila na mabigyan ng kaunting ginhawa at sarap sa pakiramdam kagabi sa lamig, yung ating mga sisiw ng pabo. So sa ngayon, ay makikita mo po ang liksi ng mga sisiw pag nasikatan po sila ng araw. So sa ngayon po, kung makikita nyo po mga kapatid, ay pakatandaan nyo pong palagi na napakaganda at napakabisa po sa ating mga sisiw na masikatan po sila ng mga araw. Dahil naobserbahan ko po mga kapatid, pag masisikatan po sila ng araw ay talagang nag-stretching po sila. Kanilang pong tinataas ang kanilang pakpak, ang kanilang paa. Ayun po. So sa ngayon po, para hindi po talaga madaganan yung ating mga bagong sisiw, kasi kawawa po sila pag nadaganan ng 2 sisiw ng manok, kukunin na natin ito. Talagang napakinabangan lang natin ito kagabi dahil maulan. Ayan. Ayan na po yung ating mga sisiw. Ibabalik ko na lang mamaya yung tubig. At yung mga dumi nila ay atin yang papalitan. So ito, ibabalik natin ito sa kanyang mga kasama. At ang kasama nito ay andito sa kabila. Right? So ito po sila. So sa ngayon, ito po yung mga sisiw, manok at pabo. 2 pabo na lang natira. Ayan, isang pabo sa kabila, tapos itong isa. Ayan po. So ito po yung kasamahan ng ating manok. Dito yung ang kanyang mga kasama. Ayan. So yung 2 maliit lang ang aking kinuha para pambigay init sa ating sisiw kagabi dahil napakalamig ng ulan. So kukumustahin naman natin yung isa kahapon na atin pong ni-revive. Kumbaga tinulungan natin na makalabas sa kaniyang shell. So sa ngayon po mga kapatid, ayan, okay na po, nakakatayo na po siya. Siyam sa isang inahin, tapos 8 sa kabila. Pero doon sa siyam, ito po yung pang-10 na hindi po siya nakalabas sa kanyang eggshell kahapon. So yung kahapon na tiningnan natin ay yung kanyang pusod ay hindi po totally naka-close, pero ngayon nakikita ko po na-close na po. So sa ngayon, isasali na natin siya dito sa kanyang mga kasama. Ayan, kasi nakakatayo naman siya para nang sa ganun ay makita niya po ang ganda ng kanyang mga kasama.
So, yan lang po ang mostly na ginagawa ko mga kapatid. Hindi na po ako gumagamit ng ilaw. Gumagamit lang ako kung talagang kailangan po, kagaya ng isa, yung isa na yan. Talagang atin po yung tinulungang mapainitan kahapon. Kasi talagang mahina po siya kasi nga, ayun, hindi siya nakalabas kanyang shell. Nabutan siya ng pagtigas o pagkatuyo ng balat ng shell. So, yan lamang po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo mga kapatid. At sana po nakakuha po kayo ng idea. Hindi po masama ang gumamit ng ilaw. Kumbaga, binibigyan ko lamang po kayo kung ano pa po ang ibang pamamaraan na pwede natin gawin na hindi tayo gagamit ng ilaw at hindi po natin isasama yung kanilang mga inahin sa kanilang pagpapalaki mula pagkasisiw. Ito na lamang po mga kapatid. At sa mga bago pala at ngayon lang nagawi sa aking channel, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify ka po ni YouTube sa tuwing may bago akong upload. At sana po ay nakatulong ang vlog na ito. At lagi niyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye-bye!